Hello mga kagana, kamusta po kayong lahat? Welcome po sa ating another vlog. Today is our day off at ngayon pupunta ako sa may Swiss group kasi ipapaayos ko tong sasakyan. May konting problema naman. Hindi naman konting problema. Hindi naman problema. Pero gusto ko lang kasi ipa-double check yung sasakyan kasi matagal nang hindi na-check up. So, kailangan lang talagang ipaayos or may ipa-check. Kasi para smooth naman yung ating biyahe bawat araw. Actually, andito na ako ngayon sa may traffic light. Tanghaling tapat. Hindi pa naman tanghali, mga 11. Nakausap ko na rin yung manager doon, kabayan. Tapos sinabi ko sa kanya na ipapacheck ko nga yung sasakyan. Actually, yung anak niya kaklase ni Blue, si Sky. So ipapacheck ko nga yun doon ngayon para mas sigurado. So tara, samahan niyo ako. Yung nakikita niyo palang daan na yan, ito yung bagong daan or bagong gawang daan dito sa Speed Checks. Actually, ni Marty Churo na ang pangalan nito, hindi siya Speed Checks. So mas nakakatulong talaga siya na mapabilis yung biyahe ng mga motorista. So dito na nga po tayo ngayon sa may Swiss Group Limited. So nagbibenta po talaga sila ng mga sasakyan. Ayan. So dami nilang binibenta mga kotse. So hindi ko ko yan afford bilhin. Kaya pag-checkan ko muna. Or dito muna ako kay Red kasi sa sasakyan na maliit kasi hindi nga afford yung mga ganyang kamahal na sasakyan. Ayun ang gaganda. Ayan. Sa loob. Mitsubishi, Toyota, Lexus at kung ano-ano pang mga big cars. Hintayin ko lang si Kian mag-reply kung saan ba ako dito papasok, doon sa entrance doon or ewan ko, hintayin ko lang yung reply niya kasi baka pumasok ako doon, di ako papasukin. Hintayin ko lang. So first time ko magpa-service ngayon. So dito sa lugar nila Gian, kaso hindi ko kasi alam po ano ba yung proseso. So pumila lang muna ako dito. Ayun yung mga sasakyan nung gaganda. Ito pwede na to sa Pinas Land Cruiser. Ayan. Para mabilisan lang naman yung service nila palagay ko. Pero hindi ko alam kung kailangan ko bang ipa-check lahat. Pero sana nga maayos lahat. Ayan. Gaganda ng mga sasakyan no. Binibenta yan dito. Naghihintay muna ako, wait lang daw kasi sabi nga nila para nakapila kasi meron din ako masasakyan sa likod. Ay, walis na. Ayan, so hintayin ko na lang po muna siya. So habang naghihintay tayo ay magkukwento muna ako about sa sasakyan namin na ito, sa itong nakuha namin sasakyan. Actually, itong sasakyan namin, magti 3 years na siya ngayong October. So, ang bilis talaga ng panahon. Yung sasakyan namin ito, napakalaking tulong talaga sa pang-araw-araw, lalo na sa pagsundo, paghatid at pagsundo kay Blue sa school. Dati kasi, ito nga yung sasakyan namin na to, ginagamit namin yung sa Weja pa kami. So, in and out, araw-araw. So, nagagamit siya masyado. So sa ngayon, yung sasakyan na to is umaga lang at saka gabi nagagamit kapag hinahatid si Blue or sinusundo or kung minsan may pinupuntahan kami pag day off. So nakapagpahinga talaga yung sasakyan na to. Actually, yung mileage niya ang isa kasi sa pinapaano ko is ito 21,000. Ito yung mileage niya. So ito pa next pa na service. So sabi ko, meron pa siyang around 2,000 or 3,000 pa na mileage bago ko ipa-service. So last kasi na pina-service ko to is 7 months ago pa. So sabi ko, papalitan ko lang change oil, ipa-check ko yung brake, ipa-check ko yung coolant something or kung ano-ano pa.
para mas mapabilis kasi, or para ma-double check talaga siya kasi ayoko na na by the end magka-problema, so mas mainam na ipa-check na lang talaga siya ngayon. So nag-decide talaga ako na ngayong araw na as a day, na day off ko siya ipa-check. So sana nga is maging okay naman, smooth naman. Napakalaking tulong talaga nitong sasakyan na to, hindi lang sa ngayon kasi even dati pa. So iniwan ko muna yung sasakyan doon kasi sabi ni Gian iwan daw muna, so iniwan ko yung susi. So sila na daw yung bahala doon mag-check kung ano ba yung problema. So bahala na muna si Gian doon. So ngayon pupunta na muna ako sa bangko, sa may standard, kasi para mag-deposito kasi medyo mainit ngayon. It's 12 na, 11:52, so mainit. Ayan, ito naman yung makikita dito sa daan, dito sa gilid ng daan. Ayan yung trotro. Actually parang Pinas lang naman dito, hindi naman siya ganun nakakatakot. Medyo mainit lang daming prutas dun, no? Baka puntahan ko yan mamaya, bili ako ng prutas. Kaya pag pumunta kayo dito sa Ghana, huwag kayong matakot kasi hindi naman talaga nakakatakot dito. Huwag lang kayo masyadong magpahalata na natatakot kayo. Dito na tayo sa bangko, so that's all. Bawal muna mag video ngayon. Bye. So alhamdulillah, nakapag-deposito na tayo ng pera. Hindi naman siya ganun katagal, mabilis lang yung paghihintay ko. Nag-send lang ako agad ng pera sa Pinas, nag-transfer lang ako agad kasi nga para malipat na siya kasi within 16 to 20 hours kasi bago dumating sa Pilipinas yung papadala mo. So medyo matagal talaga. So actually alas 12 na ngayon, mainit. Ayan. Ito lang naman yung makikita dito sa Ghana kapag tanghaling tapat. So babalik na muna ako doon sa may Swiss Group building kasi nga para doon na lang ako sa loob maghintay. Kasi hindi ko alam kung gaano pa katagal yung paghintay sa sasakyan, pero hopefully madali lang. So nag-message na si Gian sa akin. Sabi niya okay na daw yung sasakyan. So dito na ako sa labas. Pupuntahan ko na lang. Hindi ko alam kung saan ba dyan. Medyo mainit. Ayun, ready na nga siya. Andun na siya sa labas. Sana ba si Gian? So dito na ako sa labas kasi ready na yung sasakyan. Ayun na oh. May pa car wash na nga siya. So malinis na siya. Saan kaya siya dito? Where's the office here? Yeah, office. So punta muna ako ng office. Good afternoon. Kamusta? Ayan, tapos na ang linisin yung sasakyan. Na-check na rin. So, meron pang kailangan ayusin major. Tignan na lang kung ano mangyari sa sasakyan. Inshallah, okay naman. Chale, asa? Okay. Ayan, na-service na siya. Hope it's okay now? Okay. Yan. Yung service center nila, Swiss Group Limited. So grabe ata yung major na ayos sila dito. So hindi ko alam kung ano pa yung inayos silang iba. Pero maraming salamat kay Gian sa pag-assist. AC, lahat ata inayos. Wala na yung ano niya, yung engine sign. Tapos nilinis na rin daw yung AC, filter. Malamig na siya. Ano pa ba? Nilinis na rin ni Kuya yung sasakyan. Dry nung ano nila. So ayun, so okay naman siguro. Meron pang kailangang ayusin yung catalyst. Sabi niya worth around 30,000.
So medyo malaki-laki siya. So kailangan pang budgetan. Pero may mga ano lang daw, which is mga 30 or 6,000 something. So hindi ko pa alam. Tatanong ko na lang sa kanya. Hindi ko pa alam kung ano mangyari sa sasakyan. Inshallah okay naman. Ano ba yun? So ayun lang po. Nagbayad na rin ako kay Gian. So no need to inform or hindi ko na kailangan sabihin magkano yung presyo. So okay naman. At presyong kaibigan. So maraming salamat ulit yan. So inshallah maging okay naman yung takbo ng sasakyan. And na-service na siya. So that's all po for now. Thank you so much for watching my vlog. And hopefully po nag-enjoy po kayo for today's vlog. And see you again on my next vlog.